na presidential sister at ngayon ay chairwoman ng Committee on Foreign Relations na walang iba kundi si Senator Amy Marcos, hindi daw niya titigilan o hindi daw siya titigil hanggat sa lumabas sa kanilang mismong bibig kung ano ang katotohanan at kung sino ang mga sangkot sa pamahalaan. Kabilang sa ipinasumpinan ni Senator Amy Marcos sina CIDG General Nicolas Torre III, PNP spokesperson Jean Fajardo at ilan pa sa mga cabinet officials na bigong dumalo sa ikalawang Senate hearing, maging ang hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbel. Talaga namang nag-react ang marami sa ating mga kababayan at mukhang maka-hot seat na naman daw ang ilang mga kapulisan, lalong-lalo na ang kinasusuklaman ng mga Pilipino online na walang iba kundi si General Torre, matapos eksklusibong ipasumpinan na ni Senator Amy Marcos matapos dedmahin ang ikalawang Senate hearing ukol sa pagdinig sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senator Amy Marcos tinawag na duwag ang mga taong nagtatago daw sa executive privilege at hindi sumipot sa nasabing Senate hearing. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang napasigaw na akala mo ang tapang-tapang nila dahil basta-basta na lang nilang hinuli at ipinadala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ibang bansa para doon litisin. Tapos ngayon na ipinatawag na sila sa Senado sa pangalawang pagkakataon ay bakit biglang nabahag ang kanilang mga buntot at takot na takot silang dumalo sa nasabing pagdinig. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay kung wala silang maling nagawa ay bakit parang takot na takot silang matanong ulit ng Senado dahil dalawang mabubulgar na ang kanilang matagal lang itinatago. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa pangatlong Senate hearing, yung pagka-aresto ni Tatay Digong. Yung pangalawa, walang nag-atil nadedma yung hearing ni Senator Amy. Itong pangatlo, nako, wala na silang kawala ang mga government officials. Mag-a-attend na sila, lalong-lalo na si General Torre. Hindi siya pwedeng mag-absent. Na-checkmate na. Wala nang lusot. He needs to attend itong third hearing. Ito. Balita ng GMA News Online na publish April 6. Ngayon lang, kalalabas lang. Title, Officials invited to Duterte arrest probe to attend April 10 hearing. Cheese. Si Senator Senate President Escudero nagbanggit. Mag-attend na sila. Hindi na maulit yung April 3 hearing na isa lang nag-attend na yung si Atty. Medina lang. Okay, so basahin ko Officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10, Senate President Escudero said Sunday. Ito yung exact statement ng Senate President. Imumove ang hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino specifically, pero hindi na sila hindi dadalo. Naulit-ulit naman. May dadalo sa pagdinig ni Senator Amy sa April 10, Escudero told Super Radio DZDD. So, hindi na maulit yung nangyari ng April 3. Ang supposed to be na third hearing is April 8. Kailan bang April 8? Bukas. Bukas ba? O sa Martes? 6 ngayon. 6 ngayon, linggo. Sa Martes. Na-move April 10, Thursday. Escudero said there is no need for a subpoena for the invited resource person to attend the hearing. Siguro nagkasundo na. Ipa-attend na lang. Kailang may kondisyon. Ito. However, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Pero, sabi ni Senate President, pero, ito, pakinggan nyo pero ang ni-request na specifically hindi pwede mawala ay si Police Major General Nicolas Torre na yung kinumit. Hindi siya pwedeng mawala kasi siya ang pinaka-importante doon. Dahil siya yung nag-aresto sa dati nating Pangulo. So, in English nila, translate to English. However, General Torre's attendance was requested, which was committed. Sinong nag-commit? Yung executive branch. Sinong nag-request? Yung committee ni Senator Amy. Hindi pwedeng mag-absent si General Torre. Senators
earlier questioned Torre, Director of Police Criminal Investigation Group, over the manner in which former President Rodrigo Duterte was arrested. In response, Torre said he arrested Duterte properly. Properly daw, kahit walang warrant of arrest, pwede. Kaya ginawang content na ngayon sa Facebook Reel. May mga mag-checkpoint ng mga motor along the way. Sabi lang na, wala akong lisensya, walang rehistro, naiwan sa bahay. Huli ka. Hindi. Tawagan ko si General Torre. Tatawagan ngayon. Pwede. Kahit walang... Ginawang katatawanan. Okay. So, abangan po natin. April 10. Kailan? Baka mangyari nito. Puros executive privilege na naman. Kailan? Sino bang nagsabi? Si Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw pwede mag-invoke ng executive privilege si General Torre. Bakit? Hindi siya covered ng executive privilege. Yung mga cabinet officials, mga secretaries, baka pwedeng i-invoke. Basta may nabasa akong post, statement ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi covered ng executive privilege si General Torre. Okay? So, good luck po, Senator Amy. At may nabasa akong post ni Teo Moreno. Sabi ni Teo Moreno, Senator Amy holds the key. Susi, kung gusto natin yung agarang maibalik si PRRD balik sa Pilipinas, malaking maitutulong ni Senator Amy. At ito na nga, kahit maraming galit kay Senator Amy, both Duterte supporters, Marcos supporters, galit kay Senator Amy. But to me, nakita ko naman yung commitment ni Senator Amy na alamin ang katotohanan. Example, yung piloto sa jet plane o yung eroplano na nagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Nalaman sa hearing nito, classmate pala ni Senator Bato sa PMA, mag-miss na sila. Captain Gulya. Nakita ko sa post kanina, Captain Gulya. So, PMA class 1986. Kaya, grabe. So, again, ako, aabangan ko itong Senate hearing pangatlo dahil marami pa tayong dapat malaman na dapat matanong sa Senado. At again, pasalamatan ko si Senator Amy, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato, Bongo, sila lang naman nag-atin yung apat. Nung una, nag-attend din si Senator Jinggoy through Zoom. Hopefully, maka-attend. Yun lang mga maasahan natin na mga sumusuporta sa hearing. Ito po, good news ang ating pag-usapan. Yung mga government officials na inisnab o dinedma yung Senate Committee hearing ni Senator Amy kahapon. Kala nila ligtas na sila. Ba't hindi? Ang Senado may paninindigan, nagpakita ng independence dahil co-equal branch of government. Pumirma na po si Senate President Escudero ng mga subpuena para ma-compel o mapilitan ng mga government officials na mag-attend. Siguro ang tatanungin nyo, kumusta si General Torre? Kasama na ba siya? Kasi pinag-iinitan ng mga senador si General Torre, lalo na si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano and Senator Bato, pinag-initan nila. Tanong ni Senator Cayetano, kung pagdating sa panahon na masupwena at ma-isuhan ng cite in contempt itong si Torre, sinong utusan natin mag-aresto sa kanya? Siya rin ba? Okay, ito. Masamang balita, hindi pa kasama si General Torre. Kailan? Darating tayo dyan. Maingat si Senate President Escudero sa pagpirma. Dalawa lang ang kanyang pinirmahan ng subpoena. Okay, basahin natin ang news. News ng Business World. I miss subpoena request. Okay, marami siyang ipinadalang subpoena for signature ng Senate President. Kailang dalawa pa lang ang pinirmahan. It does not mean na disapprove na yung iba. Pinag-aaralan pa yung balancing act. Kaya, believe din ako dito kay Senate President Escudero. Hindi siya padalos-dalos, which is correct. So, sino yung dalawa na napirma na ng subpoena? Mapipilitan silang mag-attend itong dalawa. Kasi kung hindi, ma-cite in contempt sila. Okay, basahin natin. Senate President Escudero has signed subpoenas
to summon officials to the Senate committee hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito ang salita ng Senate President. I have signed subpoenas to summon 2 officials. We sent them to the Senate Legal Counsel to study the implication of invoking executive privilege. He added that he sought the aid of Senate lawyers on the signed subpoenas to avoid a constitutional crisis. Senator Maria Imelda R. Marcos sought to subpoena the officials after Executive Secretary Lucas Bersamin on Monday invoked executive privilege to officials and cabinet secretaries invited to the Senate committee hearing. Mr. Bersamin said the agenda has been extensively discussed by the committee on March 20 hearing. Okay, according to the... Nawala naman ito. Basta, ang nabasa ko, yung Prosecutor General ng Pilipinas, I think Padulyon, yon ang isang napirmahan na subpoena. At saka si Lieutenant General, Air Force Commanding General Cordora. Ito pa lang ang napirmahan na subpoena. Ang iba, wag po tayong mag-apura. Darating tayo dyan. Andali natin, tingnan ito. Basta, nabasa ko sa ano. Sige, tingnan ko tong iba. Para yung Air Force Commanding General, may paliwanag niya. Bakit? Anong nangyari doon? Bakit siya dinala doon? Ito, at di kapihan sa Senado, Escudero revealed he signed the subpoena that Senator Amy Marcos has requested against Lieutenant General Arthur Cordora from the Philippine Air Force and Prosecutor General Richard Anthony Padulyon from the National Prosecution Service. Imbes na sa USA, Office of the Senate Sergeant at Arms namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking subpoena sa legal sa Senado para pag-aralan yung epekto ng pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa subpoena na napirmahan ko. He noted that there are 2 Supreme Court decisions that upheld the power of the Executive Department to invoke executive privilege not only in answering certain questions but also in their attendance to congressional investigations. Ang huling gusto kong mangyari sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis. So, no cabinet officials will present in the know. So, tingnan natin. At least, meron. Malaking papel yung Commanding General ng Air Force. Kasi, it's an AFP facility. Bakit ang in charge si General Torre? Kaya, malaking katunungan yun. Pulis yun eh. Parang nabaliwala ang AFP doon sa pangyayari na yun. Ano yung mga protocol sa ganyan? Yung pagdating ng mga plano. Tapos yung Prosecutor General, ano ba ang patakaran? Ano ba ang palisiya? So to me, this is a very good development na sa susunod na hearing, mayroong mag-a-attend itong dalawa, bantay natin. So, huwag kayong mag-alala kasi marami ang nagtatanong, kumusta na si General Torre? Yun ang malaking problema. Kasi kung isumpuena nila si General Torre at hindi mag-attend at isite ng contempt ng Senado, sino ngayon ang huhuli kay General Torre? Baka yun ang gustong iwasan ni Senator Escudero, yung magkaroon ng constitutional crisis na isumpuena mo yung general ng pulis at walang manghuli sa kanya kasi pulis nga siya. Okay, so sana hindi tayo hantong ng constitutional crisis. Pag-usapan natin yung posibilidad na ang Senate President ipirma na ng subpoena para sa mga cabinet officials, police officials, lalo na si General Torre na pinag-iinitan ni Senator Cayetano at Senator Bato. Nagsalita na po si Senate President Escudero tungkol niyan. Kasi nasa kanya ang bola eh. Kung ayaw niyang pipirma ng subpoena, ay di wala. Kailang, once nga pumirma siya ng subpoena, pinadala sa mga hindi nag-attend sa Senate hearing, at hindi pa rin sila mag-attend, nako, ang susunod dyan is cite in contempt na. Di ba? So ito, pakinggan natin ang pahayag ng ating Senate President tungkol sa issue na ito. Yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa aking tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin.
Ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niyo, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yun kung hindi sumasang-ayon ang executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Hihintayin ko muna yung legal pero ayoko inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumaretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakali mag-request si Senator Amy para doon sa panibago na sa PINA, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala recommendation? pang rekomendasyon ng legal na nasa parehong sitwasyon eh. So hindi na ba may iwasan na madala pa ito sa Korte Suprema? Pag-uusapan din, ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. So ano yung situation ngayon? Parang may confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko yun. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, i-refer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasag PINA, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Pato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto doon ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga at timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon na ibig sabihin mali na yon, lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for sa PINA ay nasa inyo na. Wala pa. Pero may idea na po kayo Kasi kung ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Huwag naman ganun. Akala ko papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi ba yata niya nasa-sign natin eh.